love is strong upon us, Panginoon. Panginoon, salamat sa pag-ibig mo in this place, in this generation, to all the people, Panginoon, na minamahal mo. Salamat, Panginoon. Lord, let you continually fill this place with your love. Fill our hearts with your love, Panginoon. Punuin niyo kami ngayong araw na ito ng iyong mga salita. Punuin mo kami, Panginoon, ng iyong biyaya, ng iyong pag-ibig, Panginoon, at ng matinding pananampalataya sa iyo. Father God, salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa presensya mo. Lord, receive our worship. Receive our praise. Receive our thanksgiving. We offer to you everything, Panginoon. Sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba at pagdakila. Sa pangalan ni Jesus, everybody say, Amen and Amen and Amen. Praise God. Thank you, Lord. Bago po tayo umupo, pwede po bang kumamay kayo ng 3 tao? Sabihin mo sa kanila, God loves you. Praise God. God loves you, kapatid. Praise God. Let us declare our calling verse, the Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord, which is no other than Jesus, the Anointed One. We also have our culture. Sabay-sabay po nating ideklara, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. Palakpakan po natin muli ang ating Diyos na buhay. Praise God. Thank you, Lord, for this wonderful morning. Amen. Welcome po in the Jesus the Anointed One Church. Pwede niyo po bang batiin ang inyong mga katabi? Sabi mo, partner, bless ako na nandito ka ngayon. Sa kabila, partner, bless ako na nandito ka ngayon. Praise God. Kagabi po ay napakalakas ng ulan. Pero I believe tayo po ay hindi seasonal. Amen? God is good. So, this month of June, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Our topic for the month of June is love above all else. Sabihin nga po natin, love. Amen. Sino po dito naramdaman na niya ang umibig? Wow! Wow, kilig naman ang mga mag-asawa, ang mga kabataan, kinikilig din. Pastora, bakit po month of June tayo po ay love? Ang love po normally po ay February. So our bishop believes na hindi lamang sa buwan ng February tayo dapat umibig. Amen. Every day of our lives, kailangan po tayo ay umiibig. Amen. So last week, ako po ay wala at napakaganda po ng lasa. Praise God po sa buhay ni Pastor Alexis. Tinuro niya po ay, tandaan niyo po ba? Goal. Wow. Greatest of all is love. Amen. So, mahalaga po ang pag-ibig. Can I hear an amen? Mahalaga po ang pag-ibig. Tingnan niyo po yung katabi ninyo. Yan po ay nabuo ng pag-ibig. Amen? Nabuo po yan, nabuhay po yan sa mundo dahil po ng isang pag-ibig. Amen? So, we are all made from love. Tingnan mo yung katabi mo, mukha ba yung pag-ibig? Parang pagod pa, parang puyat pa yung katabi mo. Amen? So, we are all made from love. I believe lahat po tayo ay nabuo dahil ng pag-ibig. Amen? We are made from love. So, this morning, di na po tayo magtatagal, basahin po natin. Medyo mahaba po ang ating text verse this morning, pero himay-himayin po natin dahil napakaganda po nito. Halinhinan po tayo magbabasa. Romans chapter 12, verse 9 to 21. Verse 9 ako po muna. Don't just pretend to love others. Really love them. Hate what is wrong. Hold tightly to what is good. Verse 10, kayo po. Love each other with genuine affection and take delight in honoring each other. Verse 11, never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Verse 12, kayo po.
Verse 13, when God's people are in need, be ready to help them. Always be eager to practice hospitality. Verse 14. Wow. Verse 15. Be happy with those who are happy and weep with those who weep. 16 kayo po. Know it all. Verse 17. Never pay back evil with more evil. Do things in such a way that everyone can see you are honorable. Verse 18, kayo po. Verse 19, dear friends, never take revenge. Leave that to the righteous anger of God. For the scriptures say, I will take revenge, I will pay them back, says the Lord. Verse 20, kayo po. Instead, if your enemies are hungry, feed them. If they are thirsty, give them something to drink. In doing this, you will heap burning coals of shame on their heads. Verse 21, sabay-sabay po tayo. Don't let evil conquer you, but conquer evil by doing good. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. So please, sulat nyo po, napakaganda po nito with regards to love. So in our lives, we want to increase in some aspects of our life. Tama po ba? May gusto tayo sa buhay natin na mag-increase. Sa mga nagtatrabaho po, gusto po natin um-increase ang sahod. Praise God. May 200 pesos bill na daw po. Praise God. Answered prayer. Tapos, increase of, meron din po ang mga medyo umiidad, ang panalangin natin, o kahit bata pa, ang panalangin po natin, increase of good health. Tama? Panalangin po natin na palaging maayos ang ating mga pakiramdam, ang ating mga katawan, lupa na naririto po. So, iba po, our prayer is an increase of protection. May mga tao po, sila po ay may mga insurance, pero yung iba po, 5 ang insurance, 6 ang insurance. Why? Because their goal is to increase of their protection. Gusto nila protektado yung future nila o yung mga kakaharapin nila. Pero alam niyo po, in our lives, as Christian, as son of God o anak ng Diyos, kung meron po tayo na unang i-increase sa buhay po natin, it would be the increase of love. Amen? Ang topic po natin this morning is entitled, Increase the Love. Sabihin nga po natin, Increase the Love. Naniniwala po ba kayo na hindi sa lahat ng panahon ay kaya po nating magbigay ng fullest capacity ng pag-ibig sa tao? Amen. Praise God. Kahit sa kapamilya natin, sa asawa po natin, sa mga anak natin, kamag-anak natin, minsan tayo po ay nasasagad ang pag-ibig na meron tayo. Can I hear an amen? Tama po ba? And sometimes in this generation po, lalo na po itong mga edad po na ito pong mga tao po ngayon, tayo po, our generation, ang dami po natin nakikitang love stories sa mga pelikula, teleserye, o kaya po mga K-drama. Tama po? Mahilig po tayo dyan. At every time na nanonood po tayo, some of us, ay sana ako din, ma-reach ko din yon. Ay sana mangyari din yon sa atin. Ano po? Sana mangyari din sa akin yung pag-ibig na yon. Sana makita ko din yung aking the one that got away. Amen? So, may mga ganyan po tayo na mga sana. Pero alam niyo po, marami po talagang tao in this generation ang naghahanap po ng totoong pag-ibig. Sabihin nga po natin, totoong pag-ibig. Amen? Gusto po natin bilang tao, mahalin po tayo not because of what we have. Amen? Not because of the title na na-achieve po natin, not because of the money na atin pong pinaghirapan, pero we want to be loved because of who we are. Amen? Gusto natin po bilang tao na mahalin tayo kung sino ka, di ba? Gusto ko, mahal ako kung sino ako. Wow, praise God. So, pag ganun po ang perspective, it is genuine love. Sabihin nga po natin genuine. Ibig sabihin po authentic, totoo, wala pong halong biro ang pag-ibig. Love is not like an ideology o talinhaga o kaalaman lamang. Pwede po natin ipasok sa ating isipan. Ang pag-ibig po, hindi ito basta nararamdaman lang. Ang pag-ibig po ay isang desisyon.
Tama po ba? Lalo na po sa mga mag-asawa, love is a decision. Amen? It's not just a feeling, it is a decision. Now, if you want to increase the love that you have today, you have to make a decision today. Amen? Para mag-increase yung pag-ibig na meron ka, kailangan mong matuto mag-desisyon. Kaya po, kung totoo tayo nakakilala sa Lord, dapat pala po nakikitaan tayo ng pag-ibig. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha po ba yung pag-ibig? Amen? Amen? Ano? Sabi po in Romans, isa-isahin po natin, chapter 12, verse 9 to 10. Sabi po sa verse 9, do not just pretend to love others. Kapag pala po nagmamahal tayo ng kapwa natin, dapat pala po hindi tayo plastic. Ano? We need to really, hindi lang sinabing love them, kailangan mahalin natin sila. Totoo natin silang mahalin. Huwag ka mag-pretend na may pakialam ka, kundi totohanin mong may pakialam ka. Amen? Why? Dahil tayo po, we are the Son of God, anak po tayo ng Diyos, nakakilala na tayo sa Lord. So ano po ang purpose natin? We are the extension of God's love in this generation. Amen? Ikaw ang extension ni Lord ng pag-ibig. Kaya pag may nakakaharap ka na tao, huwag mong plastikin, ibigin mo ng tunay. Amen? Pag sinabi po kasi ng genuine, ano po ba yung genuine? Totoo, authentic, pure, o kaya po, dalisay, ano? Hindi class A, hindi OEM, ano? Hindi peke, hindi plastic, kundi totoo po na pag-ibig. Ang gusto ng Panginoon na mayroon po tayo. May mga tao na maaaring mag-iba po ang kanilang outward appearance. Uso po ngayon yung rhinoplasty. Tama po, lahat ng mga plasty-plasty. Uso po yan ngayon. Pero may mga tao rin po na nag-iiba talaga sila ng mga itsura, suot at mukha nila para lang po magustuhan sila ng tao sa paligid nila. Alam niyo po, yung mga ganitong tao, kulang po sila sa pag-ibig. Amen? That's why this world needs you. This world needs you. Bakit po? Tayo po ang extension ng pag-ibig ng Diyos. Amen? We are the extension of God's love. Yung lumipas na po ang panahon, sino po dito makakapagsabi? Yung pong meron kang kaibigan 10 years ago, pero ngayon parang iba na yung pagkakaibigan nyo o hindi na kayo close. Nasasabi mo sa kanya, hindi ka nakagaya ng dati. Hindi ka ganyan nung nakilala kita. Ano? Magugulat ka habang tumatagal o lalong tumatagal ang panahon, lumalabas po ang totoong pagkatao ng isang tao. Amen? Pero beyond that, pag nakita mo na yung ugali ng isang tao, this is my question, church. Would you still genuinely love that person? Kapag nagbago ba yung kasama mo o yung katabi mo, kaya mo pa rin ba yung ibigin? Nanahimik po ang sanlibutan. Okay pa po ba kayo? Amen? So sige po, pag-aralan natin. So hindi lamang in the book of Romans, dapat po totoo ang pag-ibig. Sabi po ni Pedro, 1 Peter 1 verse 22, as you set yourselves apart by your obedience to the truth, so that you might have genuine affection for your fellow believers. Love each other deeply and earnestly. When you set yourself apart, ibig sabihin pala, you are in obedience to the Lord na kahit may masamang nangyayari sa'yo, pipiliin mo pa rin ang umibig sa tao. Pipiliin mo pa rin ang gumawa ng mabuti sa tao. Marami pong pagkakataon, hindi tayo nakikitaan ng obedience. Pero kung may totoo pong pagsunod, dadaloy po sa atin yung genuine affection sa tao. Amen. Sino po dito, nung hindi pa niya kilala si Lord, talagang parang harsh po siya sa tao. Talagang kahit yung mga namamalimos, wala. Pero nung nakakilala ka sa Lord, kaya mo nang magbigay ng 5 pesos, 10 pesos. Wala po. Amen? So God is moving in your life. Noon, hindi mo kayang magbigay ng pag-ibig sa tao. Pero the moment nung nakilala mo si Lord, parang ang sarap sa puso na nakakapagbigay ka na ng pag-ibig sa kapwa mo. Amen? This is how God is moving in us. Kakayanin mong magmahal dahil gusto mo ang sumunod sa Panginoon. Amen? In this world, ang dali po magsalita ng I love you. Pero hindi lang ito usapin na February lang po tayo dapat nagmamahal. Dapat araw-araw nakikitaan po tayo ng totoong pag-ibig. Why? Genuine love is something that money cannot buy.
Ang totoo pong pag-ibig, hindi po yan mabibili ng pera. Amen? Yung totoong pakialam mo sa tao, hindi po yan nabibili ng pera. Authentic po ang pag-ibig na meron ang mula sa Diyos. Nangangailangan po tayo ng mga tao na mamahalin ka pa rin kahit walang-wala ka na. Amen? Now, if you have your friend beside you, if you have your family beside you, it is a revelation of God's love upon him or her. Kasi sinasama niya kanya sa church, kahit sa paningin niya, hindi ka nakamahal-mahal. Kahit sa paningin niya, talagang antukin to, hirap nito gisingin, pero dadalhin ko to sa church kasi mahal ko to. Amen? You are moved every day because you are filled with the love of God in your life. Amen? Kaya mong gumawa ng mabuti kapag punong-puno ka ng pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Come on. Yung genuine love po, hindi ito yung pagmamahal na kung ano yung nagawa mo, ano yung status mo, ano yung narating mo. No, no, no. Hindi po yun ang totoong pag-ibig. Real love is actually loving you for who you are. Minamahal ka kung sino ka. The powerful manifestation of love is serving someone. Pastora, naglilingkod naman po ako sa tao. Serving someone, pero serving a person na walang kapasidad na gawin, pabalik sa'yo. Kumbaga, hindi ka naghahanap in return. Pero hindi mo lang sila minamahal dahil may natanggap ka sa kanila. Kundi kaya mo silang mahalin, may matanggap ka man o wala mula sa kanila. Ito po ang totoong pag-ibig. This is God's definition of love. Alam mo, nagtatanong ko sa Lord, Lord, ba't ba ako nakakilala sa'yo? Lord, bakit ba sa dami-dami ng panahon nakakilala ako sa'yo? This is God's purpose. Ikaw ang gustong gawing extension ng Panginoon ng pag-ibig niya. To touch people in your work, to touch people in your business, to touch people in your relatives, in your family. Why? Kasi doon makikita na kapag ikaw ay disciple ng Lord, you love one another. Amen? Kaya pala po dapat tayo sa atin po magsimula yung pag-ibig ng Diyos. Mahalin natin po ang isa't isa. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sabihin mo, partner, mahal kita sa pagmamahal ng Diyos. Sabi nung nanliligaw, praise God, praise God. Okay? Ano pa po? Bukod sa do not pretend, sabi po sa verse 11, yung sunod na verse, never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Kung gusto po natin na mag-aim ng magandang relasyon sa buhay, hindi lang po partner relationship, in our family, in our friends, gusto po natin ng magandang relasyon sa kanila, kailangan po natin paghirapan ito. Bakit, Pastora? Alam niyo po, ang kalaban ng isang failed relationship ay ang salita pong lazy. Katamaran. Tinamad na mag-effort. Tinamad na magmahal. Sa relasyon. Tinamad ng ipaglaban. Kapag may salita pong tinatamad o katamaran, it fails a relationship. One of the ingredients for a relationship to work up, you need to work hard. Kailangan mong paghirapan. Why? Relationships are not just a feeling. Kailangan mong paghirapan. May mga pagkakataon, you really have to work it hard. Ang katamaran po ay pabigat sa kahit anumang relasyon. Sabihin mo sa katabi mo, partner, hindi ikaw yon. Amen? Hindi yan yon. Okay? Kaya katahimik, hindi yan yon. Amen? So if you want to be in a relationship para mag-increase yung love, pero yung karelasyon mo ay taong tamad in any relationship po, friends, family, business, ayaw pasanin yung pasanin nyo parehas, kapatid, ang unfair. Unfair. Hindi magmamanifest ang love kung ayaw magbuhat ng pasanin ng kasama mo. Amen? Lahat ng bagay na gusto mo makamit, successful business, successful family, loving family, naniniwala po ko lahat po yan pinaghihirapan. Amen? We need to work hard for it. Kaya dapat pala bawal tayo maging tamad. Never be lazy. Even in our walk with God, tinatanong mo, Lord, bakit parang lumalayo ako sa'yo? Bakit anak, pinaghihirapan mo ba ako?
Amen? We need to work hard for the Lord. Alam niyo po, why we are here every Sunday, kahit alam po natin ang faith, alam natin ang love, alam natin ang obedience, alam naman po natin yan eh. But why are we here every Sunday? Because we need or we want to work hard for our relationship with the Lord. Ang gusto natin, paghirapan natin, palalimin pa natin yung closeness natin sa Lord, palalimin pa natin yung relasyon natin sa Panginoon. We need to work hard of our relationship with the Lord. Why? Kasi may mga pagkakataon po na yung oo natin sa Lord nung una, hindi na kasing tamis nung umuo ka ngayon. That's why God wants to remind us the relationship that we have with the Lord is a hard work. Sabihin nga po natin, hard work. Kailangan pong paghirapan. Now, living life as a Christian is also hard work because some people are hard to love. Sabi ni Lord, we are extension of God's love. At kapag pinangatawanan mo na extension ka ng pag-ibig ng Diyos, papadala ni Lord sa'yo yung mga taong mahirap mahalin. Papadala sa'yo ni Lord yung mga taong mahirap unawain, mga taong mahirap pagpasensyahan. Talagang idinidikit sa'yo ni Lord yung mga ganyang tao. Bakit? Gusto ma-challenge ni Lord yung pagiging Kristiyano mo kung paano ka magbibigay ng pag-ibig sa tao. Amen? May mga tao talaga na pahihirapan ang buhay mo. Ang hirap mahalin. But, if you want your love to increase, hindi po ito basta-basta. Kailangan po natin itong paghirapan. Amen? Hindi talaga sa lahat ng pagkakataon, may mararamdaman tayong pagmamahal sa tao na nakakasama natin o sa tao sa paligid natin. But this is a reminder. You don't just love a person out of your feelings. You choose to love that person even in the most unlovable moments. Amen? Yung asawa mo, yung anak mo, yung pamilya mo, you don't love them because of your feelings. I feel ko lang mahal kita. No. Mahal mo sila kahit sa mga panahon na hindi na sila kamahal-mahal. Amen? This is how God wants to move in us. Yung pag-ibig ng Diyos, ang gusto ng Panginoon, matuto tayo na mahalin yung mga tao kahit hindi na sila kamahal-mahal. Mahalin yung mga tao na feeling nila hindi na worth it ang buhay nila. Pero kapatid, pag nakita nila na may pag-ibig ka sa kanila, it can take one smile, one love to that person to change him and be also in the presence of God. Amen? May mga tao po talaga na mahirap mahalin. Pero kaya ka nandito kasi ikaw ang gustong gamitin ni Lord para mahalin ang mga taong hindi nakamahal-mahal para sa Kanya. Amen? Yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba sa lahat ng pagkakataon, kapatid, kamahal-mahal yan? Amen? Nakita mo na ba yan magalit? Ha? Nakita mo na magalit? Sabi ni Sir, opo. Sabi ni Sir, nakita mo na ba magalit yung katabi mo? Pag nakita mo yan magalit, kapatid, let me ask you this, kamahal-mahal ba yung katabi mo? Parang ayoko na. Pero alam mo, kahit yung mga tao na wala dito, pero nire-remind sa'yo ni Lord ngayon, pinapaalala sa'yo ni Lord, nilalagay niya sa puso niyo ngayon, yung mga tao na ang hirap mahalin sa buhay mo, yan yung mga tao na sinadyang ilagay ni Lord sa'yo para maunawaan niya ang pag-ibig ng Diyos sa buhay niya. Amen? You have your friend, your workmate, o kaya coffee buddy ninyo, nilagay yan sa'yo ni Lord para ikaw ang magparamdam ng pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Amen? Pwedeng sa iba, isipin nila, ay, Lord, wag na lang ako, siya na lang magmahal dyan, kaya niya naman, lovable po yan. Iba na lang iibigin ko. No, sinadya ni Lord na sa'yo ibigay para ikaw ang umunawa, ikaw ang umintindi, at ikaw ang magmahal. Not all people in your life are easy to love. Kaya nangangailangan ng matinding grasya mula sa Panginoon. Tingin po kayo sa akin, ang pag-ibig ay hindi para sa mga duwag. Ang pag-ibig ay para sa mga matatapang na tao. Amen? Kaya ka naririto, nakita ng Diyos ang potensyal mo. Nakita ng Diyos ang tapang na meron ka. Kaya ang gusto niya ay maging extension ka ng pag-ibig ng Diyos sa mundong ito. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Come on!
It takes courage to love. Kailangan mo ng lakas ng loob para magmahal. Alam niyo po yung love na sinasabi ko? This is not just partner relationship. Hindi lang po to sa mag-boyfriend, girlfriend, sa pamilya, sa mga katrabaho po, sa ating mga kaibigan. Ano pa po? Hindi lang tao ang minamahal. Ano pa po? Pati yung mga ginagawa natin, dapat po nag-i-increase ang pag-ibig. Bakit? If you lost a love to that passion, sa trabaho mo, sa negosyo mo, nawalan ka ng pag-ibig, kapatid, titigil lahat ng bagay. Amen? Kaya pala, Lord, my prayer is to increase the love in my heart. Dapat pala yun ang prayer natin sa buhay natin, na Lord, patindihin mo pa yung pag-ibig na meron ako. Kasi hindi lang tao minamahal, yung ginagawa mo, yung trabaho mo, kapatid, kailangan kasama yan sa minamahal mo. Dahil kapag nawala na ang pagmamahal sa ginagawa mo, what will happen? Maaring mawala. Nawawalan ka ng passion, mawawalan ng saysay, at bigla mo na lamang susukuan. Kaya pala, in our romance, we need to really, sabi ni Lord, first verse, really love. Do not pretend to love it. Huwag ka magkunwari na mahal mo yung ginagawa mo. Huwag ka magkunwari na mahal mo yung negosyo mo. Sabi ni Lord, really love it. Mahalin mo ng totoo. And never be lazy. Verse 12. Sabi po in verse 12, rejoice in our confident hope. Be patient in trouble. And keep on praying. Ang dami po mga tao, gusto na nilang sukuan yung panalangin nila. Bakit? Nawala na po sila ng pag-ibig sa panalangin nila. Nawala na ng passion. Lord, gusto ko talaga maging mayaman. Lord, gusto ko talaga maging engineer. Lord, gusto ko talaga maging doktor. 10 years ka na nag-aaral. Hindi ka pa rin tapos. Nawalan ka na ng passion. Nawalan ka na ng gana. Sabi ni Lord, pag nawalan ka ng pag-ibig, don't stop. Keep on praying. Keep on praying. Manalangin ka. Manalangin ka at manampalataya ka. Why? Ang pananampalataya po, it shows the reality of what we hope for. Ano pa yung hinahangad mo? Ang pananampalataya po is the evidence of the things we cannot see, pero nananampalataya ka na mangyayari. Kaya kung napapagod ka na, nauubusan ka na ng passion, nauubusan ka na ng pag-ibig, kapatid, don't stop. Keep praying for it. Keep seeking for it. Why? Kasi gagawin lahat ng kaaway para ma-discourage ka. Ano ang number 1 niyang gagawin? Aalisin niya ang pag-ibig sa'yo para mawalan ka ng gana. Amen? Passion ang mawawala sa'yo. Pag-ibig ang mawawala sa'yo. At ang hirap bumalik kapag nawalan ka na ng pag-ibig. Alam niyo po ba yung salitang amor? Pag nawalan ka na ng amor, parang ang hirap ng magpatuloy. Amen? Pag nawalan ka ng amor, which amor, I think it's love. Tama po ba? Amore. It's love. So pag nawalan ka ng pag-ibig, mawawalan ka ng gana sa buhay. Kaya kung napapagod ka, huwag kang titigil. Keep on praying. As the Lord says, 2 Timothy 2 verse 3, endure hard times as a good soldier of Christ. Endure mo lang. It's not always a green pasture. Hindi laging maganda ang nangyayari pag nakakilala sa Lord. But endure hard times. Do not stop. Keep on praying. Manalangin ka, kapatid. Pag nauubusan ka na ng passion, manalangin ka. Amen? Endurance refers to dealing difficult situations. Kapag may endurance, may patience. Lalo na pag humaharap po tayo sa mga difficult people. Mahirap pong mahalin, mahirap unawain. Pero lumalabas po ang salitang pasensya. Tignan mo yung katabi mo. Kaya niyo po ba yung pagpasensyahan? Praise God. Amen? So, how you are with people shows where you are with God. Kung paano ka magpakita ng pag-ibig sa tao, ganun ka rin magpakita ng pag-ibig sa Diyos. Kaya pala po, may mga tao na grabe sila mag-care. Grabe po sila magpakita ng pag-ibig. Why? That's how they love the Lord. Kaya pala po, pag nagpapakita tayo ng pag-ibig sa tao, wag natin isipin na sila yon. You're showing it for God. Bakit? Extension ka nga ng pag-ibig ng Diyos. Hindi mo sila titingnan kung sino sila. Hindi mo sila titingnan kung ano natapos nila. Your goal is just to extend them the love of Jesus. Amen? You will win that person. Madadala mo yan sa Lord pag pinakitaan mo ng pag-ibig. Amen? At pag nagpapakita po ng pag-ibig, kailangan po ng mahabang pasensya.
Sabi po, 1 Corinthians 13:4a, love is patient and kind. Ang pag-ibig po ay may pasensya at kabutihan. Amen? So kapag nagpapakita ka ng pag-ibig, hindi lang pag-ibig, dapat may pasensya ka. Talagang ikaw ay niloloko na ng tao na yan, 10 years na, pag-ibig pa din. Pasensya pa din. Kabaitan pa din. Let me ask you this, church. How kind are you when someone is rude to you? Hello? Tingin po kayo sa sarili ninyo. Gaano ka kabait kapag may taong nambabastos sa'yo? Wala, pastora. Talagang makikita po kami talaga sa korte. Wala po. Pero alam niyo po, hindi tayo babase sa mga Google quotes. Babase po tayo sa salita ng Diyos. Kaya lang natin magmahal, kaya lang natin magpakita ng kabutihan, kaya lang natin magpakita ng pasensya kapag mayroon kang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya pala po ang prayer natin, Lord, increase the love. Increase the love. Padamihin mo pa yung pag-ibig na meron ako para kaya ko ding umibig, magpasensya at magpakita ng kabutihan sa kapwa ko. Amen? As the Lord says, 1 Peter 3 verse 9, ang ganda po nito. Don't repay evil for evil. Pag ginawan ka ng masama, huwag mo namang batuhin din ng masama. Don't retaliate with people when people insult you. Huwag kang bumawi kapag may nangiinsulto sa'yo. Instead, basahin po natin sabay-sabay. Pay them back with a blessing. That is what God has called you to do, and He will grant you His blessing. Grabe. Sa Tagalog nga po, tingnan natin, verse 9. Sabay-sabay po natin basahin yung Tagalog nito. Next slide po. Nandiyan po ba yung Tagalog? Sabay-sabay po natin basahin, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Grabe, pastora. Ay, sige, palakpakan po natin si Lord. Come on. Grabe, pastora. Ganun pala yon. Alam niyo po, kung perspective ng mundo po ang pag-uusapan natin, tingin po kayo, kung perspective ng mundo ang pag-uusapan po natin, sasabihin mo, mali yan, pastora eh. Mali po yan. Bakit? Kasi hindi mo alam, pastora, kung ano yung ginawa ng tao na yan sa akin. Siniraan ako niyan, siniraan niya ng pamilya ko, diloko ako niyan, lahat na ginawa sa akin, hindi ko yan mapapatawad. Alam niyo po, that's the perspective of the world. Pero ang perspective po ng Diyos, may magawa man sa iyo ang tao. Pag binalikan mo ng pag-ibig, pagpapalain ka ng Diyos. Amen? The favor will return. Ibabalik ng Diyos. Huwag ka lang gaganti. Sabihin mo sa katabi mo, partner, pigilan mo yan. Huwag kang gaganti. Amen? Huwag kang gaganti. Bakit? Kapatid, challenge lang pala sa iyo ni Lord. Tingnan niyo po. Ano nangyari? Sinabi ni Lord eh. Sinabi ni Lord kung ano mangyayari. Sabi niya, huwag kang gaganti. Alam ko gagawin mo. Huwag mo susumpain. Alam ko ang gagawin mo. Sa halip, pagpalain mo sila. Kaya dumating yan sa buhay mo dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Amen? Sige, palakpakan po natin si Lord. Come on! China-challenge ka lang pala ni Lord. China-challenge lang ni Lord yung pag-ibig mo para sa tao na yon. Tinitingnan lang ni Lord kung paano ka magiging extension ng pag-ibig niya. Tingnan ko nga kung paano itong si Allen magbibigay ng pag-ibig sa tao. Tinitingnan lang ni Lord kung hanggang saan mo kaya magbigay ng pag-ibig. Pag nakapagbigay ka ng pag-ibig, ang sunod pala nito ay pagpapala. Amen? God is good. Palakpakan po natin si Lord. Come on! Minsan po talaga may mga ganyan pong sitwasyon eh. Gustong-gusto mo talagang gumanti eh. Ano? Gustong-gusto mo talaga makabira ng isa eh. Di ba? Dumadating. Siyempre po, ano? Ako lang po ba? Okay. So, dumadating talaga sa panahon na gusto mo mambenga, gusto mo makaganti. Siyempre, naramdaman mo eh, nasaktan ka. At hindi lamang po ito nangyayari sa mga malalaking sitwasyon. Bigyan ko po kayo ng example. Halimbawa po, sa pila. Praise God.
5 hours ka nakapila, no? Magpapaayos ka lang naman ng pangalan mo. Papapalitan mo lang, nagkamali ka lang, lumabis lang ng isang letter. 5 hours kang nakapila. Tapos, haba ng pila, no? May sumingit po na senior citizen. Ayun, yan ang exercise. Anong mararamdaman mo? Kanina pa ako dito 5 oras na ako nakapili. Tama po ba? Kailangan pala po magpakita pa rin tayo ng pag-ibig. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, partner, sa sunod na pipila tayo, magpakita tayo ng pag-ibig. Anong sabi? Parang hindi sumagot yung katabi mo. Okay. Ano pa po, isang example. Isa pa po. Alam niyo po, yung pag-ibig ni Lord, natetest talaga po tayo sa maliliit na bagay. Sino po dito mga marunong po magmaneho? Amen? Marami po tayo nagmamaneho. Sa pagmamaneho po, halimbawa, nahaginan ka lang ng onte. Tama po ba? Uy, yabang nun ah. Teka, o-overtaken ko din. Tama po ba? In that simple situation, parang gusto mo ding gumante. Kasi nahaginan ka ng onte eh. Nagmamadali lang pala yun. Sino po dito nakabalita nung group of motorcycles po, yung parang hinabol nila yung sasakyan sa may Antipolo? Yung may nabaril po. What happened? Kulang po sila ng pag-ibig. Pinauna po ang galit. Amen? Ang Diyos po ay hindi nakatingin kung sino po ang tama at kung sino po ang mali. Ang Diyos po ay nakatingin kung sino po ang unang magpapakumbaba. Amen? Amen. Praise God. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Thank you, Lord. Kaya pala po kailangan natin ng pag-ibig. Ito po, basahin po natin Luke chapter 6 verse 31 to 36. Sabi po, 31-34. Here is a simple rule of thumb for behavior. Yung buhay daw po natin. Ask yourself what you want people to do for you. Tanungin mo yung sarili mo, ano ba yung gusto mo na gawin ng tao para sa'yo? Then grab the initiative to do it for them. Ikaw ang mag-initiative na kilusan kung ano yung gusto mong gawin ng tao para sa'yo. If you only love the lovable, do you expect a pat on the back? Kung ang minahal mo lang ay yung kamahal-mahal, tingin mo ba, ikaw congrats ka ni Lord? Congrats, minahal mo yung mga pinili mo lang. If you only help those who help you, do you expect a medal? Kung ang tinulungan mo lang ay dahil may utang na loob ka sa tao na yon, tingin mo ba may medal ka? That's the word. If you only help those who help you, do you expect a medal? If you only give what you hope to get out of it, do you think it's charity? Ay, bigay na natin para matapos na to. 35 to 36. I tell you, love your enemies. Next slide po. Love your enemies. Help, basahin po natin, and give without expecting a return. You'll never, I promise, regret it. Live out this God-created identity the way our Father lives toward us, generously and graciously. Even when we are at our worst, our Father is kind, you be kind. Anong gagawin po natin sa buhay natin? Love your enemies. Help and give without expecting a return. Tumulong ka dahil mahal mo ang Diyos. Tumulong ka dahil mahal mo ang Panginoon. Huwag kang mag-expect na may babalik. Why? Sabi ni Lord, ang ganda po nung sa may dash eh. You'll never, kinonfirm pa ni Lord, I promise, pangako ko sa'yo, hindi ka magsisisi kapag minahal mo yung kaaway mo. Amen? Live out the identity of Christ. Generously and graciously, mapagbigay at maawain. Kahit na ikaw ay nasa pinaka-worst ng buhay mo, piliin mo pa rin ang umibig. Dahil ang Diyos na meron tayo ay palaging umiibig at mabait at may kabutihan. Kaya pala po dapat tayo ay may kabutihan. Amen? Akala mo kalugihan sa'yo dahil inibig mo ang kaaway mo. Pero hindi mo alam, sa pag-ibig mo sa kaaway mo, malaking reward ang nakahanda ng Diyos para sa'yo. Amen? Lord, let this be our prayer. Lord, wala mang blessing na nangyayari ngayon, pero yung naging blessing po ako sa ibang tao, yung nagkaroon ako ng pag-ibig sa ibang tao,
and I became an extension of your love, ito na, Panginoon, ang pinaka-the best na blessing na natanggap ko. Amen? Sabi pa ni Lord, you'll never, I promise, regret it. Nangako ang Diyos. Amen? Kaya ngayon po umagang ito, 4 na bagay lamang po. How do we increase love in our lives? Number 1, take the high road. Pastora, ano po yung high road? Alam niyo po, 3 po yan eh. May low road, may mid road, at saka po may high road. Pag sinabi pong low road, ibig sabihin, wala kang pakialam sa tao sa paligid mo. Ang future mo lang sarili, ang focus mo lang ay sarili mo. That's the low road, wala kang pakialam. Pag sinabi pong mid road, gusto mong tumulong sa tao, pero occasionally lang. Kapag trip mo lang, kapag may chance lang o sinipag ka lang, yun po yung middle road. Pag sinabi pong high road, if you want to increase your love for others, we need to take the high road. Pastor, ano yung high road? Ito yung gagawin mo yung mga bagay na hindi kayang gawin sa'yo ng tao. Ano yun, Pastora? You need to take the initiative. Gawin mo yung hindi madalas na ginagawa nila sa'yo. Like what? Even in the smallest things, ano po ba yung high road? In the little things. Yung pong maliliit na bagay, God is calling us to bless the people. To expand or to extend His love upon them. Kapatid, yung simpleng pagngiti mo sa stranger, hindi lahat po ginagawa yan eh. Medyo creepy po minsan sa iba. Pero alam niyo po, may mga tao, pag nakita nila, nginitian mo sila, kinamusta mo sila, they appreciate. Kasi parang nagkaroon po sila ng rason para mabuhay. Amen? Minsan po yung isang kamusta can make a difference. Kaya po nung makabuhay ng isang namamatay na pananampalataya. Amen? Kaya po pag may nangamusta po sa inyo, huwag nyo naman po sagutin ng okay lang. Kahit hindi ka okay. Ang isagot mo sa kanya, mabuti ang Diyos. Amen? God is good. Sabi po, take the high road. Hindi lahat kayang gawin na magpakita ng pag-ibig sa nasa paligid niya. Pero ang pagpapakita po ng pag-ibig, hindi po ito kaplastikan. This is an act of increasing the love of God that you have received. Yung natanggap mo sa Panginoon, papakita mo lang sa tao. Minsan po sa buhay natin, pag po sa isang relasyon, may magulo po, nagtataasan po ng boses. Tama po ba? In our end, yung iba po, nagtataasan, nagsasagutan, hanggang sa magsakitan na po ng loob. Hanggang sa magkaroon na po ng isang salita na mabibitaw para ma-offend ang isang tao na hindi po makakahilom ng kahit anumang pong bandage na pwedeng gawin. Instead, ang gawin po natin in this situation, take the high road. Instead na magtaasan ng boses, ano po ang pwedeng solusyon? Kaya mo ba maging malumanay para maayos ang sitwasyon? Amen? This is how God wants us to move. Take the high road. Do the extraordinary. Yung dati, kilala ka na napakataas ng pride. Ngayong umagang ito, gusto ng Lord na basagin ka. Para mas maramdaman mo ang pagpapala ng Diyos, kailangan mong magpabasag sa Kanya. Yung pride, yung ego na meron ka, kapatid, take the high road. Do the extraordinary. Number 2, how do we increase in love? Do not hold your anger. Hindi healthy na nagtatanim ka ng sama ng loob. If you want to increase in love, ito po ang maiiwan ko sa inyo. Ang pag-increase ng pag-ibig ay ang pag-decrease ng sama ng loob. Amen? Mas piliin mong umibig kaysa magtanim ng sama ng loob. It's not healthy na, sige, bukas ko na lang aayusin yung sama ng loob ko. Kapatid, it's not healthy na parang hindi ka nagagalit, tapos isang araw sumabog ka na lang kasi kinip-kip mo na sa puso mo yung lahat ng galit. Do not hold your anger, instead surrender it to the Lord. Amen. Number 3, how do we increase in love? Maintain godly perspective. Lord, punuin mo ako ng pag-ibig na kahit nasaan ako, na kahit sino ang kasama ko, help me, Lord, na ang mindset ko, na Lord, kung ikaw kaya ang nasa sitwasyon ko, ano kayang gagawin mo? May your heartbeat, Lord,
be my heart's cry. Ngayon, tibok ng puso mo, Lord, ganun ang maging damdamin ng puso ko. Amen? Church, nung nagmahal po si Lord sa atin, hindi po pinili ni Lord na dapat mayayaman lang ang mamahalin ko. Dapat yung mga nakatapos lang yung mamahalin ko. O dapat yung mga magaganda lang ang buhay ang mamahalin ko. No. Kasama po tayong lahat sa minahal ng Diyos. Kasama tayong lahat sa minahal ng Diyos. Even yung mga tao na hindi ka mahal-mahal, kasama sila sa minahal ng Diyos. Kaya tayo naririto, we are to be the extension of God's love. Tayo po ang magmamahal sa kanila para makita nila ang pag-ibig ng Diyos sa buhay nila. Amen. Last, number 4. Ito po ang pinakamaganda. How to increase in love? Bless them. Pagpalain niyo po sila. Romans 12 verse 14. Bless those who persecute you. Do not curse them. Pray that God will bless them. Grabe po yun. Pastora, siniraan na nga ako. Ginulo na nga ang buhay ko. Sabi ni Lord, bless those who persecute you. Don't curse them. Huwag ka nang magsalita ng mali sa kanila. Instead, pray that God will bless them. Church, tingin po kayo sa akin, ang pagbe-bless po ay hindi lamang financial. Yung bawat sasabihin ng bibig mo sa taong yon is also a blessing. Why? Every time you open our mouth, it's life and death. Pwedeng may mabuhay sa sasabihin mo, o pwedeng may mamatay. Pero let's pray that we always speak life to people. Bless people with your words. Bless people with your wisdom. Na kahit hindi sila kamahal-mahal, marinig lang nila yung salita mo sa kanila, yung encouragement mo sa kanila, bine-bless mo sila. It is out of the ordinary. Kapatid, hindi na yun normal. At yun ang gusto ni Lord na gawin mo. Go to the extraordinary. Take the high road. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos, we depend on the Word of God. Bless people by appreciating them. Alam niyo po, ang laking bagay ng salita pong appreciation. Ang laking bagay po ng salitang appreciation. I just want to share a testimony. Shinare ko po ito ng first service. Si Jairus po, ang galing po niyan sa tao, yung po bang kakamit pa lang natin, para bang may connection na po. Ganun po siyang tao. Kahit po nasa gasoline station kami, yung guard doon, kaklose na niya. Kaya pala po ang tagal, magbabanyo lang, kausap niya na pala yung guard. Heart-to-heart talk na po sila nung guard. Sabi ko, grabe, paano mo nagagawa yun sa tao? Sabi niya, alam mo, isa lang ang sekreto. Appreciate those people. Uy bro, ang ganda naman ng sasakyan mo. Kahit 2015 model, appreciate them. Why? It's their hard work. Pinaghirapan nila yon. Amen? When you appreciate people, they will feel that they are being blessed by the Lord. Amen? Uy, kapatid, ang ganda naman ng cellphone mo. Alam mo, kapatid, 10 years niyang pinag-pray para magka-iPhone siya. Appreciate them. It's their hard work. Amen? Ang tagal pinaghirapan ng isang tao yung mga bagay na yon. Learn to appreciate people than hating them. Amen? Sometimes, the Holy Spirit will convict you. Minsan, di mo alam, sa puso mo may nangungusap. Sige na, ilibre mo na ng Jollibee. Wow. Sige na, samahan mo na siya sa lakad niya, wala ka namang gagawin. Hello? Sometimes may ganun po. You don't know. Pero ngayon, it is the Lord touching you. Si Lord po ang kumakausap sa'yo ng mga panahon na yon. Yung akala mo, yung mga tao na yan, hindi po yan mababago, pero the moment that you bless them, the moment that you appreciate them, out of the ordinary, magugulat kayang tao na yan, kaya palang baguhin ng Diyos. Kaya palang kilusan ng Diyos. Kaya palang pagpalain ng Diyos. Amen? Kapatid, ikaw ang kailangan ni Lord to move and to extend His love upon this generation, upon this world. Hindi po yan kaya ng pastor na siya lang, out of the whole city. Hindi po kaya ng 5 leaders, 3 pastor. It takes a lot of people to win this generation for the Lord. Amen. We need the love
of Jesus to spread out to the world. Kailangan ng mga tao na maalaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Sa perspective ng Diyos, sino man ang tama o sino man ang mali, ang unang nagpapakumbaba ang palaging panalo. Ang unang umibig sa kabila ng lahat ng sama ng loob na meron siya, yan po ang panalo sa paningin ng Diyos. Tatapusin po natin Romans 12 verse 20 to 21. As the Lord says, instead, if your enemies are hungry, feed them. Pakainin mo. If they are thirsty, give them something to drink. Kapag ginawa mo sila ng kabutihan, you will heap burning coals of shame in their heads. Ano po nangyayari? Pinakitaan mo ng kabutihan, lahat ng mga galit sa'yo ng tao na yan, lahat ng mga iniisip sa'yo na mali ng tao na yan, mababago. Mapupusok yung apoy ng galit niyan sa'yo kasi pinakitaan mo ng kabutihan. Sabi po, verse 21, don't let evil conquer you. Huwag mong hayaan na yung galit at sama ng loob sa puso mo ang manaig. But conquer evil by doing good. Labanan mo yung mga sama ng loob sa puso mo sa paggawa ng mabuti sa tao. Amen. Isa sa pundasyon po natin ay ang pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Bakit ka nandito ngayon? Bakit mo nilalabanan ang buhay? Dahil may pag-ibig ka ng Diyos. Amen? Why are you moving forward? Dahil may pag-ibig ka ng Diyos. Kapag nawala ang pag-ibig, ang hirap magpatuloy. We need to increase the love of God upon our lives. And as part of our walking journey in the Lord, kung meron man na dapat may ma-increase sa buhay mo ngayon, ito ay ang pag-ibig ng Panginoon. Tatayo po tayong lahat. Come on, let's clap our hands unto the Lord as we stand up. Dumarating yung times, to be honest, at kung magkakalabasan po ng puso ngayon, darating talaga ang panahon na makikita natin ang ating mga kaaway o mga tao na hindi karapat-dapat mahalin, pero dinadala sa iyo ng Panginoon. Darating talaga ang times na malilimitahan yung pag-ibig natin sa mga tao sa paligid natin. But today, if there are times na yung pag-ibig ay nalimitahan na sa'yo o naubos na dahil lang pinagdaraanan mo, ang gusto ng Panginoon ay bumalik tayo sa pundasyon. Bumalik tayo sa totoong source ng pag-ibig, kundi ang Diyos. Recharge the love, increase the love. Kapatid, nauubusan ka na. Napapagod ka na, ang dami mo ng kaaway, ang dami mo ng misunderstanding, hindi na kayo nagkakaunawaan, balik sa pag-ibig ng Diyos. Kahit kayo magkapatid, hindi kayo nagkakaunawaan, magnanay, magtatay, o kayo man magkarelasyon, hindi kayo nagkakaunawaan, kapatid, balik sa pag-ibig ng Diyos. He will fill you. At lahat ng nabubuong walls, lahat ng trust issues, lahat ng problema, kapatid, that's not from the Lord. And today, let us try to break those barriers in your life. Ang totoong pag-ibig ay isang desisyon. It is not just a feeling, it is a decision. Making a commitment to still choose loving that person who is unlovable. Kung sino man ang nilagay ng Diyos sa puso mo ngayon, lift it up to the Lord at sabihin mo, Lord, help me. By your grace, I trust in you. Na sa mga panahon na nililimitahan mo, kami ang umiibig para sa'yo. Let your love fill us today, Lord. Let this be our prayer. Na Lord, punuin mo ako ng pag-ibig sa bawat relasyon na meron ako. Punuin ng pag-ibig ang bawat pamilya na naririto. Above all else, church, let the love of God prevail in this place. Let the love of God prevail in your heart. This morning, let this be our prayer. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, buuin mo ang buhay ko na ang pag-ibig mo ang tanging pundasyon nito. Come on, as we sing this song, let us raise our hand to the Lord at sasabihin natin sa Panginoon, Lord, I will build my life upon your love and I will trust in you, Lord. Come on. And I will put my trust in you alone. And I will, Lord, I will build my life in your love. Build my life upon your grace. Come on, sabihin mo sa Panginoon, punuin mo ako ng pag-ibig. Punuin mo ako ng pagmamahal, Panginoon. Para may saayos ang bawat relasyon
relasyon. Come on! Lord, I will build my life. Help me build my life, Lord. Lord, I will build my life. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. And I will, holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my arms and wonder. Show me where is one and fill me with your heart and lead me in your love to dance around me. Holy, come on, let this be our prayer unto the Lord. There is none beside. Lord, open up our eyes Open up my eyes. in loving the world. Wonder. Show me who you are. Punuin mo kami, Panginoon, ng pag-ibig. With your heart and lead me in your love to those Come on, Lord, holy. around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around. Come on, this morning, pinupuno ka ngayon ng Panginoon ng pag-ibig. The Lord is reminding you today, or the Lord is putting a person in your heart right now. May pinapakita sa iyo ang Diyos, may pinaparamdam sa iyo ang Diyos na may hindi ka maayos na relasyon sa taong ito. Now, this is the time to reconciliate to the Lord. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung nagkaroon ako ng sama ng loob sa tao na ito. Come on, pinangungunahan o pinapaboran ng Diyos ang tao na marunong magpatawad. Ang unang nagpapatawad, ang unang nagpapakumbaba. That's why today, reconciliate, ask forgiveness upon the Lord, na Lord, patawarin mo ako kung nagalit ako sa tao na to. Lord, patawarin mo ako kung hindi ako nagpakita ng pag-ibig sa tao na ito. Come on, God is touching your heart today. God is touching your heart today. And the Lord is reminding you na hindi pa huli ang lahat para magpakita ng pag-ibig. Hindi pa huli ang lahat para magpakita ng pag-ibig sa kapatid mo. Hindi pa huli ang lahat para magpakita ng pag-ibig sa kamag-anak mo, sa manugang mo. Hindi pa huli ang lahat para magpakita ng pag-ibig sa life group leader mo, sa pastor mo, o sa nakakasama mo sa buhay, sa lola mo. Come on, God is initiating or putting His love upon you today. God wants us to reconciliate. And right now, as you ask forgiveness unto the Lord, let me pray for you. Lord Jesus, sa mga tao o kaming lahat, Panginoon, na naririto, even in online, Lord, punuin mo kami ng pag-ibig. Increase the love, Lord. Punuin mo kami ng matindi mong pag-ibig, and let us be an extension of your love in this generation. Let us be an extension of your love in this world, in our family, in our business. At Panginoon, nananampalataya kami na sa pagsunod, may pagpapala. Na sa paglapit sa iyo, may pagpapala. Sa pagbibigay ng pag-ibig, may pagpapala, Panginoon. Lord, continually remind us to share your love, to extend your love to other people. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. And we receive your love, Lord. We love you.
In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen and Amen and Amen. Praise God.